So, kamusta mga obeng? Welcome back sa aming YouTube channel. Ayan, biglaan po akong umuwi ng bahay galing sa duty. Ayan, naka-uniform pa ako. Ito yung uniform namin sa Villamarca Resort, yung pinagtatrabahuhan ko na resort na housekeeping nga ako. May nangyari ko po kasing hindi inaasahan. 3 oras pa lang akong naka-duty, si Patricia po ay inatake. So, ayun po, pagdating ko dito, naandun siya sa may lapag, sa higaan, sa baba po. Buti na lang, paano ko po nalaman na nag-seizure siya? Yung pamangkin ko po tumawag sa akin sa messenger. Siguro pumunta siya dito kanina, magyayakag maghanap ng gagamba. Nagulat daw po siya, may lumagabog, tas umirit, may lumagabog doon sa pagsilip niya sa bintana, nasa sahig na po si Pat. So ayun, bigla-biglaan akong umuwi, takbo ko pa uwi dito. Yun nga, buti nga po, di ba may motor na kami, so mabilis ako nakauwi. And pagdating ko dito, yun nga, nasa sahig siya, and then sumuka, may suka So ginawa ko, binuhat ko po, nilagay ko sa kama. Inilamusan ko bago pinaamoy ko ng white flower dito tsaka dito. Maya kumalma na siya, ayun po, natutulog na siya. So buti na lang po yung boss ko mabait at pinayagan ako na mag-out na. And ayun nga, kasi emergency sabi ko, pasensya na po at emergency, nabiglaan ako umuwi kasi si Patricia po inatake. So buti naman pumayag na So ayun, andito tayo ngayon mga obeng sa bahay. So hindi na ako magjo-duty, kumbaga babantayan ko na lang si Patricia. And then natutulog pa nga siya, so bibili muna ako ng pang-ulam namin. Gusto ko kasi may sabaw ang kinakain niya pag tanghali. So meron akong sardinas doon, malagyan natin ng miswa. Ayan, so wala, ganun talaga pero buti na lang talaga at ganun lang yung nangyari sa kanya. Mahirap talaga siyang iwan mag-isa mga obeng. So ayun, wala naman ng Diyos, okay naman siya at andoon nagpapahinga na po, natutulog na, kumalma na siya. So ayun, kahapon nga, napakasaya pa po namin kagabi. May ginawa pa kaming content, sobrang saya niya, nagsasasayaw pa po. Ito yung clip kagabi ng ginawa namin. Ito po, ayan, ito po, ito. Ayan. May sasabihin, ang pagsasabihan ko, ang pagsasabihan ko. So ayan guys, sa mga bashers ko, bash nyo ko, anong paki ko. Ayan po, yun yung ginagawa naming kagabi, video sa TikTok. Sa TikTok po yan, ang saya niya pa kasi naka-recover na siya, kumbaga malakas-lakas na siya bago ayan inatake na naman. So anyway, buti na lang ganun lang nangyari. And laban lang, hindi kami susuko. Walang problema na binigay si Lord na hindi natin kayang lagpasan, basta manalig lang tayo. Ayan, so bibili muna ako ng guys, ng miswa, para nga meron kaming tanghalian, yun na lang lulutuin ko, miswa na may sardinas. So samahan nyo ako, bili muna tayo at hintayin natin magising si Patricia, para kasi inom din siya ng gamot niya ng maintenance. So bili muna tayo. So mga obeng, ayan, nakauwi na tayo dito sa bahay. Nakabili na tayo nung sardinas at saka ito yung miswa. Yan yung miswa at ito yung sardinas natin. Ayan, pero hindi muna natin siya lulutuin ngayon mga obeng, at kasi nakalimutan ko, birthday pala nung pinsan ko ngayon. So pagdaan ko doon, pagbili ko ng
pangalan nito. Pagbili ko ng miswa, pinadala niya na ako ng ulam. So, pinadala niya ako ng dinuguan. So, mamayang gabi ko na lang lulutuin tong miswa na may sardines kung sakaling maubos tong binigay niyang dinuguan. Ayan guys, oh. Madilim Dalayin natin sa liwanag. So, eto. Binigyan niya ako ng dinuguan. Ayan. So, hindi na natin lulutuin yung sardinas. Kasi, papatong-patong yung ulam. Sasayang, baka masira. Alam niyo naman, wala kaming rep, wala kaming pagtataguan ng ulam. Kaya, pag kami nagluluto ng ulam, make sure namin na ubos talaga kasi wala kaming paglalagyan ng ulam Although nakikilagay kami doon sa kapitbahay, sa pamangkin ko, pero syempre minsan pag alang ang oras na, hindi na kami nakikilagay. So pinipilit namin ubusin yung ulam na tira para lang wag masira. So ayun, update kay Patricia. Ayun, kalmado na nga siya. So kailangan ko lang talaga siyang gisingin kasi iinom siya ng gamot. Papakainin muna natin siya, then iinom siya ng gamot. Kailangan niya yun, hindi pwede siyang malipasan ng inom ng gamot. Every after meal yun So gisingin na natin siya para kumain. Meanwhile, so sa mga oras sa mga obeng, hindi ko alam na nakapatay pala yung mic ko. So ayan, pinuntahan ko na si Patricia sa higaan para pakainin. At kasi nga ay iinom siya ng gamot. Ayan, so ginigising ko na siya dyan. Sabi ko sa kanya, Lab, bangon ka na. Halika na at kailangan mong kumain kahit konti lang para makainom ka ng gamot. So, ayan. Kung mapapansin yung mga ubeng, groggy pa siya. Talagang hindi siya makagalaw ng maayos. At kasi nga, sobrang sakit ng ulo niyan. Tapos, nilalagnat-lagnat na siya. Kasi nga, gawa nung atake niya. So, sabi ko, halika na. Hindi ka pwedeng hindi kakain. So, bangon ka na. Ayan. Yan, kung mapansin niya, parang siya, kung titingin-tingin siya sa ilaw, kung nagtataka siya bakit ang liwanag. Ayan. So, ayan, sabi ko, halika na, bumangon ka na. At kailangan mong kumain kahit konti at iinom ka ng gamot. Okay? Halika na at bangon ka na. Ayan nilalagnat po kasi siya mga ubing sa mga oras na yan. Ayan. Kinis ko pa siya namin siya. Sabi ko, halika na at bumangon ka na. Kapag hindi ka kumain, hindi ka pwedeng uminom ng gamot. Bili ng doktor mo is bago ka talaga uminom ng gamot, kakain ka muna. So, halika na. Bangon na. Ayan na. So, ayan mga ubing. Talagang lambot na lambot siya kung mapansin nyo. Hindi niya yung katawan niya. Kumbaga, hindi niya mabuhat yung katawan niya. Ayan so sinandalan ko siya ng unan dyan. Sabi ko, kukuha lang ako ng pagkain, upo ka saglit dito, pantay mo yung likod mo para hindi ka mahirapan. Ayan, pabagsak-bagsak po siya kasi nga groggy pa, nalalambot. So sabi ko, kukuha ako ng pagkain mo, hintayin mo ako. Okay? At kailangan mong kumain At ayan nga, at pagbalik ko, nagulat ako, nakabagsak na siyang ganyan. Kumuha lang ako ng pagkain namin. Ayan tinayo ko uli siya. Talagang lambot na lambot siya So, pinilit ko talaga siya kumain. Sabi ko, hindi ka na kumain ka kahit ilang subo lang. Kailangan mo kumain para makainom ka ng gamot. So, ayan. Kakain na siya ng unang subo niya. Sabi ko, Lab, hindi ka na, dali na, kain na. Kakain na yan, So, hindi ka na. Natutulala pa siya, nakatingin siya sa ibabaw niya, bakit ang liwanag Sabi ko, kain na Kain na. Sa wakas, nakakain na yan. Yun. Sa wakas, kumain na. Ayaw pa bitawan yung kutsara. Sabi ko, wag mong kagatin yung kutsara, mauubusan tayo ng kutsara. Pinatatawa ko lang siya sa mga oras na yan kasi nga talagang hinang-hina siya mga ubeng. Ayan dinuguan po yung aming ulam. Ayan, kasi nga hindi na namin niluto yung miswa, so dinuguan na yung pinaulam ko sa kanya. Ayan, marami din siyang nakain dyan mga ubeng.
Siguro tingin ko bilang ko mga naka 10 subo ko sa kanya. Ayan, pangalawa. Sabi ko, halika na, kain na, kain na. Kailangan mong lumakas para makainom ng gamot. Pagkainom mo ng gamot, tsaka ka matulog ulit para makabawi ng lakas. So, ayan, kinakagat niya talaga yung kutsara. Hindi siya makadiretso ng upo, mga ubing. Ayan, no. Kaya nakaganyan siya, parang nakatihaya ng konti. Tapos, iikot-ikot yung ulo niya, parang groggy. Sabi ko, kain ng kain, nilalagnat ka pa. Iinom ka rin mamaya ng paracetamol pagkagising mo. Pero sa ngayon, kain ka muna ng kanin at para makainom ka ng gamot, okay? Ayun, at kumain at uli siya ng kanin, no? Yan, mabigin naman at kumakain ka na, lab. Sabi ko sa kanya, ayan, kasi nga, kailangan mo yan para lumakas ka at nang Namamantala ka. makapagsayaw-sayaw. Kinis ko na naman uli siya. Ayan, no? Kain-kain na siya. So, sabi ko, pag hindi ka kumain, hindi ka lalakas, lalo ka manghihina. Sige ka, paano tayo gagala niyan? Kaya sabi ko, kain ng kain para makainom na ng gamot. Ayan. Mga ubeng, ang ano lang dito sa atin, syempre, yung may mga gantong karamdaman, tayo lang po ang magiging sandalan nila. Kung meron po kayong kakilala or kamag-anak na may sakit na ganito, iintindihin lang po natin sila. Kasi nga po, hindi po biro yung kanilang karamdaman kasi nga po sa utak na merong hindi gumagana. So, nag-iiba-iba po sila ng mood. Meron pong laging galit. Meron naman pong time na sobrang napaka-emotional. Meron naman sobrang masayahin. Yan, paiba-iba po. Ganun po talaga yung sakit na epilepsy. Pero, awa po ng Diyos, si Patricia po ay malakas naman ng pangangatawan. Ayan. Hindi naman siya yung dinadapuan lagi ng sakit na trangkaso or anuman. Tuwi lang po talaga siyang inaatake ng epilepsy. After ng atake niya, ayan, ganyan nangyayari sa kanya. Pero after mga ilang oras na maitulog niya yan, kunwari, isang buong araw siyang natulog or 5 to 8 hours nakatulog, babalik na yung lakas niya. So, ayan, pinasasaya ko lang po siya dyan sa mga oras na yan. Na-off ko lang po talaga yung mic Nakalimutan ko, naka-off pala. So, ayan, marami na siyang nakakain. So, maya-maya painumin na natin nga siya ng gamot. Ayan. Gamot! Inom ka na. Tapos saka magpahinga pagkainom. Tulog ka ulit pagka para makabawi ka ng lakas. Gamot. Gamot yung gamot. Tubig. Alam kong malakas ka magtubig. Sige, ibusin mo yan. Good. Yan na. Tubig pa? Tubig pa? Hindi na? Pahinga ka na. Higa na ulit. Nang makabawi ng lakas. Oo, totoo. Teka. Bangon mo na ulit. Bangon mo na. Iya. Ayan. Diretso ang paa. Ito ay dito. Ayan. Ayan, pahinga ka na muna ulit. Tulog na. Nakabawi ka na ng lakas niya. Okay? Kainom na ng gamot
Mamaya pag paracetamol naman ang inumin mo. Okay? Pahinga na, pahinga. Pwede ka na matulog ulit. Pagaling ka ha. Kaya yan. Pahinga na ha. Tulog ulit, tulog. So mga ubing, ayan, kasalukuyang natutulog na po si Patricia. Ayun po. Ayan. At nakainom na kasi siya ng gamot. So, makakapahinga na siya ng maayos. Tutulog na yan para makabawi ng lakas. So, ako, anong oras na 1:30. So, baka hindi na ako makabalik nga sa trabaho kasi hanggang alas 4 lang dapat yung duty ko. Ilang oras na akong hindi naka-duty. Tsaka nagpaalam lang ako na hindi na ako makakabalik gawa nga nung nangyari kay Patricia. Kaya, ayun, maraming salamat sa boss ko, kay Ara Loyola. Ayan, thank you sa pag-intindi sa nangyari. At emergency lang naman kasi talaga. Tsaka ngayon lang nangyari to na naka-duty ako na bigla siyang inatake. Ayun, maraming salamat sa pag-unawa, Ara Loyola. Ayan, siya po may-ari ng Villamarca na pinagtatrabahuhan ko. Maraming salamat. Ayan, so mga ubeng, bali puputulin ko na po yung vlog for this day. Po kayo mag-alala at si Patricia po naman ay inaalagaan kong mabuti. Meron lang po talagang times na pag inaatake siya ay tuwing natutulog na po. Pero pag magkasama kami, naalis kami, hindi naman po siya inaatake. Ewan ko lang kung bakit tuwing matutulog, dun siya inaatake. And then, alam naman po natin ang karamdaman na epilepsy ay traitor. Hindi nga natin alam kung kailan aatake yan. So, kailangan lang sundin yung mga pinagbabawal ng doktor. Yung sobrang paggamit ng gadget. Ayan. Hindi naman pinagbabawal na gumamit. Ibig sabihin, may limita lang. Kumbaga, 2 hours yan. Ganyan, pwede na siguro yun. Tapos, pagkain, wala naman pinagbabawal yung doktor niya na pagkain. And then, ayun nga, puyat. Bawasan yung puyat. Kailangan hindi siya magpupuyat. And then, wag siya masyadong mag-iisip ng kung ano-anong problema. Kasi makaka-stress yun sa kanya. So, ayun, awa naman ng Diyos ayun, okay na siya. Ano pa nga siya pagkakain, sumuka. Buti konti lang yung sinuka niya. Sumuka na naman uli siya. Pero mamaya pagkagising niya, papainumin naman natin siya ng paracetamol at masakit nga daw po kasi ang ulo. So, ganun talaga yan kapag after atakihin. So, wala. Dito lang tayo sa bahay. Magbabantay tayo kay Patricia hanggang sa maging okay siya. Ayan. So, bukas hindi ko alam kung may duty ako sa Villamarca. Kung meron akong duty, hindi ko sigurado. Pero kung just in case meron naman bukas, baka may makasama na si Patricia dito. Kasi nandito yung mga kapatid niya every Saturday. So, let's see kung ako may duty or wala. Hindi ko po sigurado Kasi pero bukas, kasi Sabado, pag Sabado Linggo, puno lagi yung resort So, bali ba after nung sa Batangas, ngayon lang ulit ako naka-duty ng Villamarca. After nung nag-duty ako sa Batangas, ayun pa, may nangyaring hindi inaasahan. Anyway, okay lang yun. At least safe si Patricia. Ayan. Thank you Lord at hindi mo po kami pinababayaan sa mga ganitong sitwasyon na mga nangyayari. Maraming salamat po. Ayan. And mga ubeng, ayan. Mga bago pa lang sa amin channel, ayan. Please like, share, and comment po. Maraming salamat po sa walang sawang suporta nyo sa amin. Ayan. Hindi po kami sasawang magpasalamat at mag-upload ng video na magpapasaya sa inyo sa mga nangyayari din sa amin. Ayan. Maraming salamat sa mga solid na mga kaubeng, sa mga nag-share. Ayan, thank you so much. Sa mga hindi nag-i-skip ng ads, thank you so much. Malaking tulong po yun. Hanggang sa muling vlog mga ubeng, maraming salamat and God bless po. Thank you. Bye-bye.